So first, yung mga gears nga ni Luffy kinreate para mas makasabay yung ating protagonist na si Monkey D. Luffy sa mas pahirap niyang paglalakbay sa Paradise papuntang New World. So yung body enhancement gears na to guys kay Luffy nga lang gumagana, since yung devil fruit niya nga Gomu Gomu no Mi, o mas kilala natin sa pangalang rubber fruit. Bali isa tong paramecia type ng devil fruit kung saan nagiging rubber yung any part ng katawan ng user neto. So far, may 3 gears pa lang sa atin na pinapakilala si Luffy. At ito nga yung Gear 2nd, Gear 3rd, at Gear 4th. At bawat isa na yan may mainly na pinafocus na specific na powers na sobrang nakakatulong kay Luffy sa laban. So unahin na nating ipaliwanag yung Gear 2nd. Bali pinapalaki nga dito ni Luffy yung size ng blood vessels niya na nagre-resulta sa mas mabilis na blood flow. So that means mas mabilis na blood flow mas mabilis rin yung pag-distribute ng oxygen at nutrients sa katawan ni Luffy. Kaya naman nagiging mas mabilis siyang kumilos at mas lumalakas siya physically. Madali nga lang ma-distinguish yung physical appearance ng Gear 2nd pag ginamit na to ni Luffy. Dahil mas nagiging shiny nga yung katawan ni Luffy at nagkakaroon siya ng parang mga steam or usok sa katawan niya. So una nga tong ginamit ni Luffy during Enies Lobby Arc kung saan ang kalaban niya nga si Blueno. Makikita nga natin sa laban nila na sa una nakakasabay naman talaga si Luffy. Pero nung ginamit niya na tong Gear 2nd na to kay Blueno kapansin-pansin nga na mas naging one-sided na yung laban nila. So gaya ng ibang mga gears ni Luffy may consequence nga rin tong Gear 2nd niya. Una na nga dyan yung mababawasan yung lifespan ni Luffy. At ang ikalawa na nga dyan syempre dahil sa mas pinapabilis niya yung blood flow na nagdi-distribute ng nutrients sa katawan niya. Kaya naman nagre-resulta yan sa mas mabilis niyang pagkahina. At hindi lang yan, dahil mas mabilis nga ring magutom si Luffy pag ginagamit niya tong Gear 2nd. Kumbaga mas mabilis natutunaw yung mga nutrients sa mga nakain niya. Bali ngayon ang tanong nyo paano naman kung wala ng nutrients na madi-distribute habang gamit niya tong Gear 2nd? Bali ang mangyayari nga niyan automatically madi-deactivate itong Gear 2nd niya. Pero nakita nga natin pagtapos ng time skip nagawa na ngang mamaster ni Luffy yung paggamit niya ng Gear 2nd. Kumbaga nung una buong katawan ni Luffy yung ginagamit niya para ma-activate lang tong Gear 2nd niya. Pero pagtapos ng time skip makikita na natin kaya niya nang ma-activate ito sa mga piling parte lang ng katawan niya. So ngayon pumunta naman tayo sa Gear 3rd ni Luffy. Bali kung yung Gear 2nd ni Luffy mas nagfo-focus sa speed, ito namang Gear 3rd mas nagfo-focus sa singular attacks or sa physical na lakas. So paano nga ba na-activate ni Luffy itong Gear 3rd niya? Nagagawa niya nga yan sa pamamagitan ng pagkagat sa joint ng buto niya. At dito hihipan niya na nga yung buto na yon para mas lumaki ito. Kumbaga isipin nyo na lang na nag-iihip kayo ng lobo, mga ganon. Kasi tandaan nyo taong goma nga si Luffy. Kaya possible din na ma-stretch niya yung buto niya. So kapag nagawa na nga ni Luffy yan nagre-resulta nga yan sa mas malaking size ng parte ng katawan niya. At dito mas malakas at mas malaki nga yung magagawa niyang damage sa kalaban niya. Kaso masyado ngang matagal ma-prepare itong Gear 3rd niya at masyado tong mabagal. Kaya naman mas mabilis tong mailagan ng mga kalaban ni Luffy, lalo na kung sobrang bilis din ng mga kalaban niya. At gaya ng Gear 2nd may consequence nga rin tong Gear 3rd ni Luffy. Ito nga yung pag dine-activate niya na yung Gear 3rd niya lumiliit siya o mas nako-compress yung katawan niya. Bali ihalin tulad na lang natin yan sa lobo, na pag yung lobo may lamang hangin at pag binitawan mo na to, di ba babalik to sa normal size niya? So ganun din kay Luffy. Kaso mas matindi nga yung epekto dahil mas sobrang liliit yung katawan ni Luffy. Pero pagtapos nga ng time skip nagawan na ni Luffy ng paraan yan para hindi na mangyari ang side effect na yan. Ito nga yung paglalagay niya ng armament haki sa parte ng katawan na gusto niyang palakihin. Kumbaga mas nagiging solid yung part na yon na nagpe-prevent sa pagliit niya kapag dina-activate niya na yung effect ng Gear 3rd niya. At syempre nagre-resulta rin yan sa mas malaking damage output since may haki na nga yung parte na pinalaki ni Luffy. So ngayon pumunta naman tayo sa Gear 4 ni Luffy. Nung una nga natin tong nakita masasabi natin agad na parang pinagsama-sama neto yung Gear 2nd dahil sa usok-usok effect neto, Gear 3rd dahil sa mas lumaking part ng katawan ni Luffy, at armament haki. Bali naging mas creative para sa akin yung naging itsura netong Gear 4 ni Luffy. Teka, paano nga ba na-activate ni Luffy itong Gear 4 niya? So kung sa Gear 3 nga, hinihipan ni Luffy yung joint ng buto niya para lumaki yung part na yon, dito naman sa Gear 4, ang hinihipan naman niya dito, yung mismong muscles niya. Kaso nilalagyan nga muna ni Luffy ng armament haki yung part na hihipan niya, para sa mas kontroladong paglaki ng parte ng katawan niya. So for example, yung laging ginagamit ni Luffy na bounce man, na upper body nga lang ng katawan niya yung pinapalaki niya. So katulad ng dalawa kong sinabing gear kanina, na Gear 2nd at Gear 3,
may consequence nga rin yung paggamit niya sa Gear 4. Bali ito nga yung may limit lang sa oras yung paggamit niya ng Gear 4. At once nga na matapos na yung limit na yon, mas na-exhaust nga si Luffy o mas napapagod siya to the point na hindi na nga siya makakagalaw pagtapos niya tong magamit. And ang isa pang consequence nito yung hindi makakagamit si Luffy ng haki sa loob ng 10 minutes. Oo, masasabi nating mabilis lang yung 10 minutes. Pero once na nasa gitna ka na ng laban at matatapos na yung time limit mo sa paggamit ng Gear 4, napaka-crucial niyan. So sa mga hindi nakakaalam may tatlong forms nga ang Gear 4 ni Luffy. Una na nga dyan yung kakasabi ko palang kanina na Bounce Man, kung saan ang consequence naman nito hindi makakatayo ng diretso si Luffy dahil tatalbog nga lang siya ng tatalbog. At mainly nagfo-focus naman tong Bounce Man sa mga normal attacks. Kumbaga sabihin na nating ito yung base form ng Gear 4 ni Luffy. Ang pangalawa namang form ng Gear 4 yung Tankman. Bali ang consequence naman nito obviously mas mabagal siya dahil sa mas malaki niyang pangangatawan. Pero ang advantage naman nito mas malakas yung defense ni Luffy paggamit niya to. Kumbaga ito yung defensive form ni Luffy. At itong form nga na to ang ginamit ni Luffy para matalo niya si Charlotte Cracker. At yung ikatlong form naman ng Gear 4 yung Snake Man. Ang consequence naman nitong form na to mas mahina nga yung mabibigay netong damage. Pero mas mabilis naman yung nagiging galaw at pag-atake ni Luffy paggamit niya tong Snake Man. Kumbaga ito naman yung speed form ng Gear 4 ni Luffy. So paano nga ba naisip ni Luffy yung mga form ng Gear 4 niya na to? Bali nakuha nga niya yan sa pagdiderive niya sa mga form ng Gear 4 nung time na nagtitraining siya sa Rosakaina Island. Kung saan ang mga kasama niya nga sa isla na to nung time na nagtitraining siya yung mga gorilla, fox, crocodile, bear, snake, lion, tiger at rhinoceros. Makikita nga natin na halos lahat ng ginagawang atake ni Luffy during sa form ng Gear 4 inspired sa mga hayop na to, tulad ng King Kong gun na nagre-refer sa gorilla, Leo Bazooka naman na nagre-refer sa lion, Rhino Snyder naman na nagre-refer sa rhinoceros, and so on and so forth. So mapapansin nga natin na mas malakas ang nagiging atake ng mga inspired na animals na yan pag yung ginagamit na form ni Luffy yung main inspired animals ng form na to. So for example, yung atake ni Luffy na Gomu Gomu no Culverin. Ginamit niya nga to sa time na naka-bounce man siya. Oo, masasabi nating malakas naman yung damage nito. Pero nung time na ginamit na to ni Luffy sa Snake Man form niya, nakita nga nating mas naging malakas ang damage nito at naging mas effective to. Bali mahalin tulad na lang natin yan sa Leo Bazooka ni Luffy. Ang tingin ko nga magkakaroon ng lion form si Luffy or tiger form na mas magiging effective yung atake na Leo Bazooka niya. Kasi sa mga animals nga na nabanggit ko, yung tiger at lion na lang yung hindi pa nagagamit ni Luffy bilang form ng Gear 4 niya. So to sum up sa mga forms ng Gear 4 ni Luffy, yung Bounce Man nga ang nagre-represent sa gorilla at rhinoceros. Yung Tankman naman nagre-represent sa crocodile at bear, since ito yung defensive form ni Luffy. Yung Snake Man naman obviously sa snake at fox nagre-represent, since ito naman yung speed form ng Gear 4. So ang natitira na nga lang yung lion at tiger na parehas mabilis at malakas. So may idea ba kayo guys kung ano yung sakaling itawag ni Luffy sa susunod na form ng Gear 4? Kung sakaling meron kang idea share mo na sa amin yan. I-comment mo na lang yan sa ating comment section para mapag-usapan natin yan. At currently nga hindi pa natin alam kung gagamitin ba yan ni Luffy or hindi.